sa mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral, kung ano yung pinakamabibigat na trabaho, pero pinakamababa din naman ang sweldo. 20 hours per day at kailangan ko hong magtrabaho ng 3 succeeding days bago ako makapag-day off. Imagine, na maliligo ka sa madaling araw, parang nangingisay na manok na napipeste. And yet yung kumpanyang pinagsisilbihan namin, wala namang pakialam sa amin eh. Kaya hindi naging mahirap para sa akin na magtrabaho at the early age. Kasi walang choice. Tanungin mo ko, nagkakasya ba? Never. Kung sino pa yung supposedly ay nagpoprotekta sa mga manggagawa, sila pa yung nasa unahan para nagtsatsaga sa napakahabang traffic. Pag galing sa trabaho, magtitiis ka ulit sa napakahabang traffic, mamamasahe ka ng mahal. Kaya daw maraming walang opportunity, walang trabaho kasi tamad ang mga Pilipino. Isang malaking kasinungalingan yan, hindi totoo yan. Wala naman kasi ni isa mang senador dyan na nakakaranas ng minimum wage. Pumayag na ang manalo sa eleksyon na to ay galing lamang sa kampo ng kadiliman. Huwag tayong Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Magandang araw sa ating mga tagapanood. Ako si Jerome Adonis. Ako po ay isa sa 11 kandidato ng Makabayan Coalition sa pagkasenador. Ako din po ang current Kilusang Mayo 1 Secretary General. Ako po ay tubong Bicol. Ang aking mga magulang ay parehong Bicolano at Bicolana. Ipinanganak ako sa Ligao, Ginubatan, Albay. Ang aking mga magulang ay parehong nakikisaka lamang sa isang asyendero doon sa aming rehiyon. 1972 po, nung ibinagsak ang martial law, biktima po ang aming pamilya sa baryo. Bata-batal yung mga militaryong itinambak sa aming baryo hanggang sa hindi na po makapaghanap buhay ng normal yung mga tao, kasama po yung aking pamilya. Kaya napuwersa kaming lumikas mula sa Bicol papunta sa area ng San Jose del Monte. Tulad po ng istorya ng napakarami nating mga kababayan. I don't know kung istorya na din ito, pero istorya po ito na napakarami nating mga kababayan. Ang aking mga magulang, ang aking nanay ay naging labandera. Ang aking tatay naman, yung available na trabaho, ay nag-construction. So, dahil 6 po kami magkakapatid, ako yung panganay, so nahirapan na i-sustain para mabuhay kami at mapag-aral kami ng aking mga magulang. In short po, 3rd year high school lamang yung aking natapos at napuwersa na at the age of 16 ako ay magtrabaho para tumulong sa pamilya. So alam nyo naman yung mga available na trabaho sa mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral, kung ano yung pinakamabibigat na trabaho, pero pinakamababa din naman ang sweldo at karamihan pa ay temporary job. So kaya po ang aking unang naging trabaho ay construction worker, Kaya alam ko yung maghalo ng semento, magbuhat ng hollow blocks, at iba pang gawain sa construction. Pangalawa po sa akin naging trabaho, nagtrabaho ko sa factory ng karton sa Valenzuela. Ako din po ay nagtrabaho sa electronics company. Yung fluorescent, kung makikita nyo, may balas po yan sa gitna. So nagtrabaho po ako dyan. Yung aming company ay nandyan mismo tapat ng domestic airport sa Parañaque. At ang pinakahuli ko pong trabaho ay konduktor ng bus sa Pasbil Pascualiner, na biyahe from Novaliches going to Baclaran, vice versa. Alam nyo po, yung mga kapatid nating konduktor at driver sa bus, city operations at saka ang provincial operations, hanggang ngayon po ay nakakaranas ng napakahabang trabaho. Ako po ay naranasan ko 20 hours per day at kailangan ko hong magtrabaho ng 3 succeeding days bago ako makapag-day off. Imagine 60 hours samantalang ang ating labor laws ay nagre-required lamang ng 48 hours a week na trabaho. Ibig sabihin, 8 oras kada araw. So yung napakahabang oras ng trabaho, ang unang-una pong matinding sakripisyo yon, yung health issues ng mga transport sector. Marami po sa mga kasama ko ay overfatigue. Alam nyo yung minsan na ang overfatigue pala, na maliligo ka sa madaling araw, parang nangingisay na manok na napipeste. So nasaksihan ko po yun. Marami sa mga kasamahan ko, high blood. Marami po sa kasamahan ko, may sakit sa bato at kung ano-ano pa.
And yet yung kumpanyang pinagsisilbihan namin, wala namang pakialam sa amin eh. Wala man lang benepisyo para sa usaping medikal. Naranasan ko pong lahat ng yan, ng pinakamahihirap na trabaho. Until such time na yung aming union ay magde-decide na kailangan talagang i-strike na. So, tandang-tanda ko, February 18, 1995, ipinutok po namin yung strike laban sa napakatinding abuso ng kumpanya ng Pasbil Pasqualiner laban sa aming mga manggagawa. Balik ko lang po konti, no? Na-mention niyo po nag-construction worker po kayo dati. Ilang taon po kayo noon nung nag-start po kayo? Well, 16. I think, 16. Kasi nakaagad kailangan ko kaagad magtrabaho. No? Sunod-sunod dyan dahil mabigat yung trabaho sa construction, umabot sa point na minsan nilalagnat ka sa pagod, no? Naaawa nga yung mga kasamahan ko sa construction dati kasi nga maliit yung build ng katawan ko, no? Batang-bata pa ako nung panahon na yan. So para bang sabi nila baka pwedeng maghanap ka pa ng ibang trabaho. Kaya alam mo yung parang nagko-construction ako, naghahanap ako ng ibang pwedeng pasukan na trabaho. Ganon, parang pabalik-balik. Pag hindi ka naman nakapag-apply, hindi ka tinanggap, babalik ulit ako sa construction. So yung ganong routine ng panahon na yan. Bakit niyo po napili na magtrabaho na lang kaysa sa mag-aral po? Well, nung unang-una kasi hindi na ako kayang pag-aralin ng mga magulang ko. Nung una, medyo masama ang loob ko sa mga magulang ko. Sabi ko pa nga sa kanila, anak-anak kayo ng marami. Tapos high school man lang, hindi niyo ko kayang patapusin ng pag-aaral. So, kinikim-kim ko yung panahon na yon. So, wala naman akong choice. Kailangan talagang magtrabaho at tumulong. Kahit nga nung ako ay nag-aaral ng elementary hanggang high school, alam mo yung nagtitinda ako ng pandesal sa umaga sa mga community para pambaon. So, talagang yung aming pamilya ay isa sa pinakamahirap na pamilya. Kaya hindi naging mahirap para sa akin na magtrabaho at the early age. Kasi walang choice. No? Wala talagang choice para umano. Nung mga panahon naman po ba na to, sapat po ba yung sinasahod niyo po nun? Well, of course, hindi. Kasi naalala ko nung ako ay nung nagko-construction ako tumutulong, parang kung tama ang pagkakaalala ko, mga 150 to 200 pesos lang yung arawang sahod. Parang naalala ko noon yung mason na pinagsisilbihan ko. Kasi nga, labor nga ako. Ako yung naghahalo ng semento para ipapahid nung mason, no? Mga nasa 350 lang, 300 to 400, mga ganyang taon, no? Kaya pag sinabing kung kumakash pa, hindi Never ko naranasan na sumahod sa buong duration na nagtatrabaho ko. Pagtatanungin mo ko, nagkakasya ba? Never. Hindi nangyayari yon. Kasi palaging ang itsura ng ating sahod napakababa habang napakataas ng presyo ng mga bilihin para mabuhay ng desente yung bawat pamilyang Pilipino. At hanggang ngayon, nangyayari yan. Balik po ko dun sa nung naging konduktor po kayo, no? May time po ba na parang, ayun po, nagkasakit na kayo dahil sa pagkukonduktor nyo? Tapos yung kumpanya po is, na-mention nyo po kanina, wala silang pake po, no? May time po ba na gano'n na po talaga yung nangyayari? Yes, maraming beses, no? Actually, ako naranasan ko. Alam mo yung sobrang puyat? Hindi ko alam kung pare-pareho to sa lahat ng nagpupuyat. Yung sobrang puyat ka, naranasan ko yung parang kanang nakalutang ka, hindi mo, parang ang gaan na ng pakiramdam mo. Naranasan ko pang mahimatay mismo on duty. No, nagulat na lang yung driver ko na bumagsak na ako. Yung parang split second, nakakita ko na parang mga star-star. Tapos nawala na ako ng malay. Kasi nga, kailangan namin pilitin na matapos mo yung 3 days succeeding days na equivalent to 60 hours in 3 days na trabaho para makapag-day off ka. Kasi pagka hindi, pwedeng hindi ka naman tatanggalin pero hindi ka na bibigyan basta-basta ng schedule nung dispatcher. No, ayaw naman namin mangyari yun kasi nung time na yon na ako ay nagkukonduktor at the same time, breadwinner din ako kasi na-stroke yung tatay ko. So ako lang talaga yung inaasahan ng pamilya, naging tatay ako sa aking mga kapatid, no? At every week kailangan pumunta yung mama ko para kumuha nung sahod ko. Tapos minsan paglalaban na rin ako ng mama ko ng mga uniform. Kaya puwersado kang magtrabaho talaga.
Nung nahimatay po kayo, anong reaksyon po ng kumpanya? Ano po ginawa po nila? Well, wala naman silang pakialam eh. Wala nga talaga. Yung mga kasamahan ko nga, nagrereklamo na masakit ang ulo, mayroong mga ilan na high blood. Wala naman silang pake. Kung meron mang available na gamot, walang clinic yung hospital. May clinic pero wala namang doktor. Kung meron mang gamot, medical, biogesic, wala talaga. As in wala. Totally inabandon na talaga nung kumpanya yung health and welfare nung naming mga manggagawa nung panahon na yun. Ano po masasabi niyo sa mga ganyan po? Lalo na po yung sa mga ordinaryong Pilipino po na, alam niyo po yun, ang taas ng standard lagi ng company, tapos yung sahod hindi naman okay, tapos yung kumpanya pa, pag nagkasakit ka, walang pake. Ano po masasabi niyo sa mga ganun po? Well, akong tingin ko dito talagang merong malaking accountability dito ang gobyerno. Merong accountability ang gobyerno dito. Kasi first and foremost, nakalagay sa ating constitution na dapat makatanggap ng full protection ang mga manggagawang Pilipino pagdating sa usapin ng workplace. Usapin ng nakabubuhay na sahod. In fact, nakalagay nga sa ating constitution, living wage eh. No? Never yan na na-realize ng mga manggagawang Pilipino. Tapos, yung mga kumpanya, ang lakas abusuhin yung mga manggagawa kasi at the end of the day, kapag nagreklamo ka, ang lakas ng impluensya nila sa different government agencies. Department of Labor, no? Lalong-lalo na kasi kung ikaw ay magreklamo tungkol sa labor, diyan naman mo idadalhin ang complaint mo. So, yan yung nakakainis, nakakagalit kasi kung sino pa yung supposedly ay nagpoprotekta sa mga manggagawa, sila pa yung nasa unahan para yung mga manggagawa in favor dun sa kapitalista. So, kami po, danas namin yan eh. Kami ay nag-strike, kinasuhan kami ng illegal strike, despite all the compliance of all documentations para i-conduct yung strike. Tapos, ang ginawa pa sa amin, binlacklist pa kami sa mga kumpanya na pwede namin pasukan. So, alam mo yung ganun na tapos yung gobyerno, walang pakialam, no? Ang gobyerno naman, basta kaya ka lang nilang kolektahan ng tax, no? Wala silang complaint para dyan. Mas aalagaan nila yung interest ng mga kapitalista over sa interest ng mga manggagawang Pilipino. Sa mga hirap na pinagdaanan po ninyo, sa tingin niyo po, paano po kayo neto hinubog bilang isang tao po? Well, napakalaking bagay. Kasi ako tingin ko ngayon, walang iba talagang makakaintindi sa tunay na danas ng mga manggagawa kung hindi yung manggagawa. Yung mga traditional na politician, yung mga galing sa dynasty, sobrang ipokrito niyan. Na akala nila kung magsalita na ramdam ko kayo, naiintindihan ko yung buhay ninyo, susolusyonan ko yan, kaipokritohan yan, no? Kasi for the longest time, hindi naman nila ginagawa yan, opposite pa nga ang nangyayari. So, para sa akin bilang manggagawa, sa totoo lang, walang ibang makakaintindi ng hirap na dinaranas ng mga manggagawang Pilipino, na hirap, nagtiyatyaga sa napakahabang traffic para pumasok sa trabaho. Pag galing sa trabaho, magtitiis ka ulit sa napakahabang traffic, mamamasahe ka ng mahal. Hindi yan maiintindihan ng mga politicians coming from traditional and dynasties. Dahil sila masasarap ang buhay nila. So, walang ibang makakaintindi. Tingnan natin, pag may mga calamity, para lang patunayan sa inyo, no? Pag tuwing may mga calamity, kapag nangingi tayo ng tulong, ang unang tumutulong, yung kapwa mo mahirap. Gagawa ng paraan, solicit dito, solicit doon, Tapos saka na lang may mga ilang private sector din naman na nakakaintindi, magbibigay ng ganito. At ang pinakahuli, sa forefront ng ay yung gobyerno pangunahin. So, alam mo yung lahat ng pinaguhugutan natin ang gagaling doon. Kaya pakiramdam ko, kailangan lang talagang maintindihan na ang pinakamarami pa rin ang mga mahihirap at kapag nagkaisa ang mahihirap ay makakakuha tayo ng mga economic at reforms para sa interest ng mga Gusto kong baguhin yung naratibo na lagi nating naririnig yung para bang kaya daw tayo mahirap,
Kaya daw maraming walang opportunity, walang trabaho kasi tamad ang mga Pilipino. Isang malaking kasinungalingan yan, hindi totoo yan. Ang mga Pilipino ay hardworking people. No? Bibigyan ko kayo ng 3 pinakamalalaking dahilan na hardworking people ang mga manggagawang Pilipino. Formal at di formal. 1, every year lumalabas ang survey na tumaas ang productivity ng bawat manggagawa even during the COVID time. 2, kumita ng milyong piso hanggang bilyong piso ang mga korporasyon na nagnegosyo sa Pilipinas. 3, palaging ipinagmamalaki ng administrasyon ni Bongbong Marcos na one of the fastest growing economy ang ekonomiya ng Pilipinas sa rehiyon ng Asia-Pasipiko. So anong ibig sabihin nun para sa working people? Nagtrabaho tayo. Hindi yan ihuhulog ng langit papunta sa atin. Kung hindi yan kikita ang bansa, kung hindi nagtrabaho ang working people. So para sa atin, para sa amin, kung kumikita ang bansa, dapat, 1, natatranslate yan sa pagbaba ng presyo ng bilihin. Pero opposite patuloy yung pagtaas. 2, dapat natatranslate yan sa paglikha ng mas maraming trabaho. Dapat natatranslate yan sa dagdag na pondo para sa serbisyong panlipunan tulad ng education, health, and agricultural sectors. So saan napupunta ngayon yung milyon hanggang bilyong piso na kinikita ng working people, ng mga manggagawa? Nako-concentrate yan sa pamamagitan ng 1, napupunta sa bulsa ng mga kumpanya. Second, kumukolekta kasi ng buwis ang gobyerno. Nakakalungkot kasi ninanakaw lang ng mga opisyal ng gobyerno yung buwis na supposedly ay na ibabalik sa taong bayan. So kaya isang kasinungalingan yung sasabihin nila na kaya ganito ang buhay natin, mahirap tayo kasi mga tamad tayo. Hindi totoo yan. Pag-usapan po natin yung mga union. Ano po ba yung silbi ng union? Well, napakalaki ng silbi ng union. Alam mo, sa Pilipinas, isa sa minana nating mga manggagawang Pilipino yung pag-union. Actually, hindi nag-start sa atin Nung panahon na umuunlad pa lang ang industriya, ang pinakauna naman ang parting Europe na umunlad nung panahon ng kapitalismo, industrialization, so umunlad siya Ang start ng trabaho ng mga manggagawa, kapag sumikat ang araw, start ka ng trabaho. Pag lumubog ang araw, saka kahihinto. So more or less, ang tanyan natin, nagtatrabaho ng 8 to maximum of 16 hours ang mga manggagawa. Kasi iba-iba naman yung time ng oras ng paglubog. So nakita ng mga manggagawa na payaman yung kumpanya, pero pahirap, hindi naman nag-i-improve yung buhay nila. So kaya, naglunsad ng maraming mga, ang tawag na natin ngayon yan, mga strike, pero dati parang sama-samang pagkilos para paintuin, hindi magtatrabaho ang mga manggagawa. So, ang pinaka-landmark talaga yung 1886 sa Haymarket Square, Chicago, USA, na naglunsad ng industrial strike or welcome bayan ang mga manggagawang Amerikano para hilingin lamang ang 8 oras na pagtatrabaho. Kasi sobra nga sa oras, almost double ang trabaho ng time na yon. Tapos, sunod-sunod na ipagwagi yung pagkakaroon. Dapat may rights na tayo to form a union, collective bargaining agreement, and the right to strike. So, na-translate yan sa Pilipinas. Nasulat yan sa ating constitution, nasulat yan sa ating labor laws. At from then, kapag kasi nagkakaroon ng union, ito yung katangi-tanging organisasyon ng mga manggagawa para protektahan sila sa lahat ng abuso ng kumpanya laban sa mga manggagawa. Kaya napakahalaga talaga ng mag-organize ng union ang lahat ng sektor ng mga manggagawa. Kasi sa ibang bansa, lahat ng sektor unionize. So alam mo, kapag malakas ang mga manggagawa, naipaglalaban natin yung karapatan natin na makatamasa ng dagdag sahod, benepisyo, regular sa trabaho. Ang ginawa dyan, ang una, pinahina talaga yung pag-uunion sa Pilipinas. Yan din yung inatake mismo. In fact, para gawin yan, ang ating Labor Code of the Philippines ng 1974 naka-align to attack the union. Bakit? Kasi doon sa Article 106 to 109, define doon sa Labor Code yung so-called legal na contractualizations at saka yung illegal. Samantalang ang tingin namin, parehong illegal yan. Kasi naglagay lang sila ng agency. The moment na ikaw ay nasa contractual status, both public and private,
you are not allowed to organize or join a union. Kaya ang liit ng porsyento ng unionized sa Pilipinas, sa ngayon, 10% lang yan, tapos iba't ibang pang mga trade union centers ang naghahati-hati dyan. Despite ang Pilipinas ay pumirma sa International Labor Organizations na poprotektahan niya ang fundamental rights ng mga manggagawa, including pag-oorganisa ng union, collective bargaining agreement, and the right to strike. So yan yung mga atake. Tapos, andyan pa yung iba't ibang forms of attack, directly attack ng gobyerno, yung red tagging laban sa aming mga unionista na nililink kami sa mga terrorist organizations. Bakit po kayo sumali sa union po? Tsaka sa mga organization po? Ano po yung pinaka naging rason? Well, dahil manggagawa ako. Dahil gusto kong maprotektahan yung rights ng mga manggagawa. Dahil gusto kong makatamasa ng mataas-taas at nakabubuhay na sahod, hindi lang ako, kung hindi yung mga kapwa manggagawang Pilipino. Dahil ayokong inaabuso ang mga manggagawang Pilipino ng kapitalista. Isa po ba yan sa mga rason kung bakit po kayo tumakbo sa Senado po? Well, tama ka. Isa yan kung bakit, kasi wala akong nakitang progress mula nang ako ay nagtatrabaho. That in fact, 23 years ang experience ko sa pagiging organisador at trade union leader, no? Dahil nag-full-time ako as a leader and organizer mula ng 2002. So wala ako nakitang improvement no? Pahirap ng pahirap, ang baba ng sahod, ang taas pa rin ng presyo ng mga bilihin, yung mga manggagawa hindi mapakain ng maayos yung kanilang mga anak, hindi mapag-aral, no, baon sa utang ang mga manggagawa. Tapos wala naman kasi ni isa mang senador diyan na nakakaranas ng minimum wage. No? Wala naman diyan ni isang senador ngayon na nag-aalala every month, baka wala siyang pang-upa sa bahay, mapalaya siya. Baka wala siyang pambayad sa kuryente tubig, maputulan sila. Baka wala siyang pang-matrikula sa anak niyang nag-aaral. Wala naman isa dyan Sa Senado ngayon, walang nakakaintindi sa totoong danas ng mga manggagawa diyan sa Senado. Kaya magiging mahalaga po talaga yung aking representasyon diyan sa Senado bilang totoong boses at kinatawan mismo ng mga manggagawang Pilipino at ng taong bayan. So at yung pagtakbo ko po sa Senado kasama yung 11 makabayan senatorial candidate ay protesta ito laban sa traditional, laban sa dynasty at makikinabang talaga dito yung taong bayan. So yun po ang pinakarason kung bakit tayo ay china-challenge natin ang pagtakbo ngayon sa Senado. Ano po yung mga plano po ninyo pag nanalo po kayo? Well, of course, dahil sanay tayo sa hirap, ulitin ko, 11 kami, may kanya-kanya kaming field na sectoral na dinadala, no? Ako, kapag tayo ay pinalad na maging senador, ang unang-unang gagawin natin ay magpapile tayo ng bill na dapat isabatas ang 1,200 pesos per day sa lahat ng mga manggagawa sa buong bansa. Kasi ang haba na ng debate, pare-pareho lang naman ng presyo, kasi nungalingan yung mas mababa ang presyo sa probinsya. Pangalawa, nakalagay kasi, gusto ko talagang idiin, nakalagay sa ating constitution, kailangan living wage ang matanggap ng mga manggagawang Pilipino. Question, how much is the living wage right now? Based on the concrete scientific studies ng Ibon Foundation, dapat 1,200 pesos per day na. Kapag gumalaw pa ang inflation rate, tumataas pa yan. So gusto talaga nating maisabatas yan. At kayang-kaya po yan na ibigay ng mga kumpanya. Doon naman, kasi minsan natatanong sa amin yan, nag-aalala, paano yung mga small, yung mga micro? Dapat talaga suportahan ng gobyerno yung any wage increase doon sa mga micro and small na mga negosyo. Kasi in the first place, mas maraming ini-employo ng mga manggagawa ang mga malalaking kumpanya, bagaman konti sila by number. Okay? Pangalawa, gusto po talaga natin na ipagbawal ang manpower agency. So dapat wala nang manpower agency, no? Dapat regular ang mga manggagawa. Kaya po i-repeal natin ang Article 106 to 109 ng Labor Code of the Philippines para mawalan ng
mawalan ng pangil itong kapitalista na ini-interpret nila para gawing contractual ang mga manggagawa. So, paano na yung terms of employment? Dapat ang mga kumpanya ay direct hired. Direktang mag-hire ng mga manggagawa ang mga kumpanyang ito. At pagsapit ng 6 months, kung by performance, okay naman, dapat regular. Pangatlo, kailangan po nating pagtibayan at i-uphold talaga yung freely exercise ng mga union at iba pang mga samahan ng ating mga kababayan. No? Hindi dapat nire-red tag. Ako po ay galit na galit talaga. Sobra ang galit ko dyan sa NTF-ELCAC na yan, sa mga pulis at militar. At the moment po na magkaroon tayo ng pagkakataon na maging senador, paiimbestigahan po natin yan at pananagutin natin ang lahat ng mga state forces, no, men in uniform na lumabag po sa karapatan ng mga manggagawang Pilipino. And third, seryoso po tayong ibaba ang presyo ng mga pangunahing bilihin. So meron po tayong long-term na solution, meron tayong doable. Long-term, kailangan talaga magpundar ng genuine land reform in national industrializations sa ating bansa, once and for all, para masagot po yung usapin ng food security sa bansa natin at para mapamura yung presyo ng mga pagkain kung pinuproduce yan dito sa ating bansa. Pangalawa po, doable. Kung ang presyo ng produktong petrolyo ang humihila ng lahat ng presyo, tumataas pag tumaas ang langis, so dapat ibasura ang oil deregulation law. Kung hindi kayang ibasura, for the meantime, ang oil deregulation law, dapat po tanggalin ang excise tax, VAT, sa presyo ng langis, pagkain, kuryente, tubig at gamot. Kapag tinanggal po ang excise tax, VAT sa langis, automatic bababa po, batay sa pag-aaral namin, 13 pesos per litro ang kada presyo ng produktong petrolyo. In short, kung yan ang nagpapataas, yan din po ang magpapababa. Again, kayang-kayang gawin ng gobyerno yung ganyang mga proposal. So bakit hindi ginagawa? Kasi po, tignan natin ang Senado, ang komposisyon ng Senado ngayon. Ang mga senador ay kalakhan dyan ay mga negosyante. Kung hindi yan mga negosyante, pinondohan ng pinakamalalaking kumpanya during the campaign period. Third, majority sa mga negosyante ay sa mga senador ay mga landlord. Kaya the moment na maupo sila bilang senador, babawiin nila, una nga atupagin nila, babawiin yung lahat ng ginastos na milyon hanggang bilyong piso during election. At syempre, aatupagin nila yung paggawa ng batas para mag-expand palalo yung negosyo nila over dun sa pangangailangan ng mga manggagawa at mamamayang Pilipino na todo-todong naghihirap sa kasalukuyan. So meron pong pwedeng gawin, kayang-kayang gawin. So kailangan lang po talaga ay merong senador na manggaling sa mga manggagawa at mahihirap na seryosong magtutulak para i-address yung mga problemang kinakaharap natin sa kasalukuyan. Kamusta naman po yung campaign niyo po so far po? Well, kasi first time natin, challenging, mahirap, nakakapagod, nakakapuyat. Pero dahil nga po kami ay mga kandidato ng mga mahihirap, no? 11 kami na galing sa iba't ibang sectors, sanay naman na kami sa hirap. Ang main forms ng aming campaign ay pumunta talaga sa mga regions, sa mga palengke, sa mga komunidad ng Maralitan Lungsod, sa mga terminal, no, sa mga union ng mga manggagawa, no, sa mga kapatid nating katutubo, sa mga areas ng mga katutubo. So, challenging kasi direkta natin silang napapaliwanagan, direkta natin silang naaabot, nakakapag-explain tayo batay sa tanong, at in fact, natututo pa nga kami. Kasi may mga suggestions sila na nakaka-add-on pa doon sa ating platform para pagbutihin pa, no? So far nakarating na tayo sa Baguio, Central Luzon, itong area ng Tarlac, Bulacan, San Jose del Monte. Narating na rin po natin ang Southern Tagalog, ST, Batangas, ang area ng Bicol po, no? Kakapunta lang natin sa Naga, sa Legazpi, no, sa Sorsogon. Galing na rin po tayo sa General Santos City, no? Nagpunta rin po tayo sa Davao City na kiniklaim na ito ay Duterte country. Pero sobrang natuwa kami sa Davao kasi sobrang warm nung pagtanggap
sa amin bilang makabayan, despite alam naman ng mga Dabawenyo na isa talaga sa matinding oposisyon ng mga Duterte ay ang Makabayan senatorial candidate at ang the whole Makabayan coalition. Ano po yung mensahe niya po sa mga tao po? Well, ako po ay ang message ko sa ating mga kababayan, meron po tayong magagawa, no? Wag po tayong pumayag na ang manalo sa eleksyon na to ay galing lamang sa kampo ng kadiliman. Huwag tayong pumayag na ang manalo sa senatorial na labanan ngayon ay manggaling lamang sa kampo ng kasamaan. Tayo po ang nagsasaper sa lahat ng kapalpakan ng gobyerno in terms sa mga policy, batas. Tayo ho ang nagpapakapagod araw-araw para mabuhay ang ating pamilya at the same time mabuhay ang gobyerno dahil kumukolekta ng tax. Deserve po natin ng isang maayos-ayos at progresong buhay ng dahan-dahan. So kaya po sa paparating na midterm election, ako po ay umaapila sa inyo na nandito po ang Makabayan Coalition, 11 kami, may hirap na kandidato, at subok ang track record, may eleksyon o wala, ipinaglalaban natin ang interes ng taong bayan. So kami po ay tulungan ninyo, iboto nyo po straight ang Makabayan Senatorial Candidate, 11. Iboto nyo din po ang Makabayan Party List sa Kongreso sa midterm elections. Ang boto nyo po, ang panalo ng Makabayan Senatorial Candidate at saka ng party list sa Kongreso ay boto po para sa mga mahihirap, boto po para sa pagbabago sa ating politika. Kapag ka po kami nanalo, ang isang sigurado, panalo po ang ordinaryong manggagawa, panalo po ang taong bayan. So yun lamang po, maraming salamat at mabuhay ang mga Pilipino. May ibang mga kwento ba kayong gustong marinig? I-comment nyo lang yan sa comment section at huwag nyo na rin kakalimutan na i-like, share at mag-subscribe sa aming YouTube channel.